Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about parent and children for Christ. And our scripture is all about Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. So NIV version. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. ASND version. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako upang mabuti ang kalagayan mo at magkaroon ka ng mahabang buhay sa ibabaw ng lupa. Mga ama, huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? Ito ay galing sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 4. Chapter 6, verse 1 to 4. Ito ay nagpapakita ng mga tungkulin ng mga anak at magulang ayon sa plano ng Diyos. So, yung mga anak ay inuutusan na sumunod at magbigay galang sa kanilang mga magulang na may pangako na habang buhay at pagpapala. So, sa kabilang banda, ang mga magulang, lalo na ang mga ama, ay inuutusan na palakihin ang kanilang mga anak sa disiplinang may pag-ibig nang walang galit o pot upang sila ay lumaki sa tamang landas ng Panginoon. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, ano nga ba ang first teaching natin? So, our first teaching is obeying and honoring our parents in both God's promised blessing. So, yung pagsunod at paggalang sa ating mga magulang ay mahalaga sa pagkuha ng mga pangakong pagpapala mula sa Diyos. So, yung mga simpleng pagsunod sa kanilang mga tagubilin at pagpapakita ng respeto ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So, sa pamamagitan ng ating pagsunod, ipinapakita natin na kinikilala natin ang otoridad ng ating mga magulang na itinakda ng Diyos at tayo ay tumatanggap ng kanyang mga biyaya. So, second teaching naman po is parents are mandated to discipline their children. So, may responsibilidad din ang mga magulang na turuan at disiplinahin ang kanilang mga anak. So, yung pagdidisiplina kasi ay mahalaga upang maituro sa mga bata ang tamang asal at mga aral sa ating buhay. So, sa pamamagitan ng tamang disiplina, natututo ang mga bata ng mga halaga at prinsipyo na mahuhubog o maghuhubog sa kanilang character at magiging gabay nila sa kanilang paglaki. So, yung disiplina kasi ay hindi lamang para sa pagpaparusa, kundi para sa paghubog ng ating mabuting pagkatao. So, next naman po, our last teaching is our imperfection must not stop us to grow in the Lord. So, kahit tayo ay hindi perpekto, hindi ito dapat maging hadlang upang tayo ay lumago sa Panginoon. So, yung bawat isa sa atin ay may kahinaan at mga pagkakamali. Ngunit sa kabila nito, patuloy tayong hinuhubog at tinuturuan ng Diyos. So, yung ating mga pagkakamali or kasalanan ay nagsisilbing mga lectures or lesson na nagtutulak sa atin na mas maging mabuting Kristiyano. So, yung pagpapatuloy na pag-aaral at pagsunod sa mga aral ng Panginoon ay magdadala sa atin sa mas malalim na relasyon sa Kanya. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, our application is children, obey and honor your parents. So, yung mga anak dapat ay sumunod at gumalang sa kanilang mga magulang dahil sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga tagubilin at pagpapakita ng paggalang, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. So, yung simpleng pagsunod lang natin ay nagpapakita ng ating pananampalataya at paggalang sa otoridad na itinakda ng Diyos sa loob ng ating pamilya. So, next teaching is, parents, discipline your children. So, yung mga magulang naman po ay dapat magpatupad ng tamang disiplina sa kanilang mga anak. So, sa pamamagitan ng pagdidisiplina, tinuturuan nila ang kanilang mga anak ng tamang asal at mga aral na maghuhubog sa kanilang karakter
At ang tamang disiplina ay dapat gawin ng may pagmamahal at layunin na magturo hindi lamang upang magparusa. So yung pagiging magulang ay may kasamang responsibilidad na hubugin ang kanilang mga anak na maging mabuting tao. So, last application is grow in the Lord as a family. So, yung paglago sa Panginoon ay isang kolektibong responsibilidad ng bawat miyembro ng pamilya. So, dapat tayong mag-aral ng salita ng Diyos, ng sama-sama, magdasal ng sama-sama, at magsagawa ng mga gawain na magpapalapit sa atin sa Kanya. So, yung pagsama-samang paglilingkod at pagsunod sa Panginoon ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon sa ating pananampalataya at magpapatibay ng ating relasyon bilang pamilya. So, dadako naman po tayo sa ating last part which is discussion. So, our discussion is all about why should parents take on the responsibility of disciplining their children rather than leaving it to the church. So, yung mga magulang kasi ay ang pangunahing tagapagturo at tagapagdisiplina kasi tinakda sila ng Diyos para sa kanilang mga anak na magdisiplina. So, yung disiplina is mula sa loob ng tahanan ay may mas malaking epekto at kahalagahan kaysa sa disiplina mula sa simbahan. So, para kasi sa akin, ang mga magulang ay mas nakakaalam ng kanilang mga anak at may mas malalim na relasyon sa kanila. Kaya't mas mauunawaan nila at mas mapapadali yung pagtuturo nila or pagdidisiplina nila kasi alam nila yung pangunahing mga pangangailangan at pag-uugali ng kanilang mga anak. So, syempre, ang disiplina sa loob ng tahanan ay nagbibigay ng konsistensya at konstituasyon sa paghubog ng karakter ng mga bata. So, kapag ang mga magulang ang nagdidisiplina, nagkakaroon ng iisang pamantayan at prinsipyo na sinusunod sa araw-araw. Kumbaga, ito ay nagdudulot ng mas matatag at mas malalim na pag-unawa sa mga aral at gabay na itinuturo. So, syempre, lastly, ang disiplina kasi ng mga magulang ay nagpapakita ng pagmamahal at malasakit. So, yung mga magulang ay may likas na pagmamahal sa kanilang mga anak. Kaya't ang bawat hakbang ng pagdidisiplina ay mula sa hangaring magturo at magpatibay ng magandang asal. So, yung disiplina mula sa mga magulang ay mas personal at may mas malalim na kahulugan dahil ito ay ginagawa ng may malasakit at pagmamahal. Excuse me po. So, yung simbahan kasi, ang pwedeng gawin nga is magbibigay siya or magbigay ng suporta at gabay sa mga magulang, ngunit pangunahing responsibilidad ng pagdidisiplina ay nasa mga magulang pa rin. So, sa pamamagitan ng tamang disiplina sa loob ng tahanan, ay ang mga bata ay natututo ng mga halaga at prinsipyo na maghuhubog sa kanila upang maging mabuting Kristiyano at responsableng miyembro ng lipunan.